Yo, what's up mga tropa pips? Magandang hapon po sa inyong lahat at happy weekend po sa lahat ng ating mga manonood at mga magre-replay, mga magko-comment, magla-like at mag-share po mamaya ng ating video. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Yan, thank you po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nasaan mang panig kayo ng mundo? Ano po ba mga pinagkakaabalahan nyo ngayong araw ng Sabado? Ayan. Kamusta po sa inyong lahat, lalo na sa mga tropa pips natin na OFW. Yan, mga tropa pips nating OFW na ngayon po ay mga namamasyal or nagpapahinga or mga nagtatrabaho pa rin overtime. Shoutout po sa inyong lahat. So ngayon po ang atin pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa paborito. Yun ang ating hinala. Paborito ito ni Digong, itong babae na ito dahil nga po siya ay nailagay po sa PCSO. General Manager. Alam niyo po ba ngayon ang ating General Manager ng PCSO, si GML Robles, ito po ay ano talaga to, milyonaryo or baka bilyonaryo pa nga to. Baka nga napakayaman ito. Nang inilagay na po ito sa PCSO ni PBBM, napakayaman na po nito. Ngayon po, dahil po sa sa kagalingang taglay nitong si General Manager Mel Robles, talaga pong napakarami po nitong nagagawang maganda para sa PCSO. Isa na dyan yung iLotto at kauna-unang executive po ng mga lottery group dito sa Asia, yang si GML Robles. Kumbaga talagang magaling na businessman. Marami po itong negosyo, 11 palengke, mayroon pa po itong sikat na kainan, restaurant diyan po sa harapan ng US Embassy at marami pa pong iba. Meron din po siya sa real estate. Kumbaga ito, maipagkukumpara lang natin yung general manager noon ni Digong, kernel lang. Tapos hindi pa qualified sa pagiging general manager ng PCSO kasi nga po walang alam to eh. Ngayon po hihimayin natin ang mga kasinungalingan nitong si Royina Garma. Napakasinungaling po nito. Ito po ang isa sa mga pinakasinungaling na tauhan ni Digong. Ewan lang natin at meron nga pong bulong-bulungan na ito daw po ay naging babae ni Digong. Hindi na po tayo magtataka kasi si Digong naman po talaga ay isang mangkanor. Diba? Hindi naman may tatanggihan. Nako, alam na alam po yan ng mga taga-PNP, alam na alam yan ng mga nasa gabinete ni Digong na ito pong taong ito ay talagang malapit na malapit sa kanya. Ayun po, napakarami po nating kasinungalingan na isisiwalat. Bansyang James, hello po Ricardo, Mecata, hello po. Ate Janet Rosario, ayan, kila Nanay Emelita de la Cruz, Nay Emerlita de la Cruz, Nanay Merlita Berhel de Dios, Nay Ninita Umali, Nay Teresita Tan, Nay Emilda Talaugon, shoutout po sa inyo hello po, kila Kuya Riders for Life, Kuya KTV, Kuya Mache, nagkita-kita sila kanina, yung t-shirt ko, padala nyo na. Shoutout po sa mga Esconians. So ngayon po, ito po kasi yung kumbaga, isa sa mga mga kasinungalingan ni Royina Garma na atin pong isisiwalat. At dito po sa video na ito, ako na po nagsasabi sa inyo, i-ano nyo na po sana, baka po pwedeng i-share nyo po itong ating video. Kasi po importante itong video na ito na mapanood din po ng iba nating mga kababayan dahil po dito po ay masisiwalat ang mga kasinungalingan nitong si Royina Garma at ang and after your stint as ang kanilang pagsasabuatan ni Digong. Yung kanilang matinding samahan nila ni Digong. Ngayon meron din po tayo ditong mga katibayan ng
Matindi talagang mga kasinungalingan 'to eh. Mac, positive yan. Si Garma, babae at mayroong mga sabi-sabi na anak daw yan ni Digong, yung 23 years old anak ni Garma. Okay po, Kuya Choy Choy. Nako. Ayan na, positive daw ha. Sabi ni Kuya Choy Choy. Eto, reliable source to si Kuya Choy Choy. Thank you ha, Kuya Choy Choy sa info. Ayun, no? Positive. Ano talaga daw? Meron daw po talaga talagang jowa daw talaga yan ni Digong. So ngayon, ito po yung ating unang video na ipe-play. Ito po kasi sinungaling si Garme, kaya tama lang tong na-contempt. Saktong-sakto na-contempt to kasi sinungaling. Yan po ang isa sa mga dapat na kino-contempt talaga eh. Etong si Garma dahil po sa kanyang pagiging sinungaling. Ngayon ito, puntahan po natin tong video na ito, pakinggan po ninyong maigi at meron po tayong pang soft lock dito sa pahayag ni Garma. Office. And after your stint as Cebu City Director of Police, ano pong sunod ninyong pinuntahan? I retired early and I applied for the position of General Manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office, Mr. Chair. Can you please share with us, ano po yung exact date na kayo ay na-appoint as General Manager ng PCSO? I think that's July of 2019. I think 2019. July 15, 2019. Mr. Tama Chair, po ba? Yes. Balikan ko po. Maliwanag yun sinabi niya siya daw po ay nag-apply. Kapag kasi sinabing ikaw ay nag-apply, ikaw yung may sariling kagustuhan eh. Katulad ko dati, nag-a-apply ako. Jollibee Balagtas, Jollibee Marilao, Jollibee SM Marilao. Ganun ako eh, nag-a-apply ako sa kung saang mga fast food noon. Kagustuhan ko. Sarili kong kagustuhan. Ngayon, meron ding mga time na ako nag-apply sa ilang mga kumpanya na ako'y merong backer. Iba kasi yun yung nag-apply ka or ikaw ay inopera ng trabaho. So ngayon, merong ilang mga kumpanya, meron tayong mga kamag-anak na matataas ang kanilang ano ba tawag dito? Pwesto, mga manager, ganyan, doon sa ibang kumpanya na natrabahuhan ko. Meron tayong mga kamag-anak na inoperan ako ng trabaho. Iba yung inoperan ka sa ikaw ay nag-apply. Shoutout Kuya Gardoza, hello po at Ate Jai. Yes, kademonya ni Digong, labas na lahat. So ngayon, dito po sa sinabi na ito, nitong si Garma, nag-apply daw po siya. Yung naging career nyo sa Davao. At ako po'y medyo napapaisip lang, kayo po'y taga-Norte, kayo po'y taga-Cagayan. Bakit po kaya kayo'y dito sa Davao? Halos nag-spend ng inyong career in PNP. Yon. Tama po ba yung observation ko? Yes. Almost your entire career was spent in Davao. Yes, Your Can you Honor. describe to us, ano po bang peace and order situation sa Davao from 1997 until 2000? Maganda naman siguro ang peace and order sa Davao kasi 'di ba? Si Digong noon ay kinakatakutan noon sa Davao eh. 'Di ba? At pag kinalaban mo nga daw ang mga Duterte noon, ang daming nagpapatotoo niyan, tinutumba daw po. Ang dami nga pong nagsasabi sa akin, wag ko daw kalabanin si Digong dahil baka daw po ako'y ipatumba. Sabi ko naman, kung ako'y papatumba, hindi naman malilinis pangalan nila eh. Kahit nga ipatumba nila ako, ganun pa rin naman. May ano pa rin naman sila, marami pa rin silang kakaharapin na problema. Tiburcio, shoutout po. Diba? So, ngayon, nung panahon po ng panunungkulan ni Garma, walang ibang itong, kumbaga, inukol nito buong buhay niya sa Davao eh. Ewan lang natin kung paano to nakalusot doon sa ano ba pangalan nung asawa ni Digo ngayon? Yung nanay ni Kitty. RJDF, hello po baka paano nakalusot to si Garma sa si Digong doon sa asawa ni Digong. Ilya, hello po, di ba? Paano nakalusot to?
Yun po yung sinasabi ni Garma. Ngayon, meron pa po yung isang video. Okay. Saan ba to? Okay. Puntahan muna natin tong isa. Yan si Congressman Luistro yung Appointment nag-interrogate as dyan. PCSO General Manager. I applied for Okay. Ito po yung isa ng mga video na kung saan. Ayan, ito. the position, Mr. Chair. Who was the appointing authority? Appointment as PCSO General Manager. I applied for the position, Mr. Chair. Who was the appointing authority? Ito ulitin lang natin ulit dito. Ito po yung sinasabi ni Garma sa kanyang interpellation ni Miss Jinky Luistro. Napakagaling nito. Kung ako, para sa akin, pang senador to pero pakinggan po muna natin ang kanyang sinasabi. Okay, pakinggan muna natin. Appointment as PCSO General Manager. I applied for the position, Mr. Chair. Who was the appointing authority? The President, Mr. The Chair. President was the one who appointed you. At kanina po sinabi nyo na nag-retire kayo ng maaga. Yes, Mr. How Chair. early did you retire from the PNP to accommodate the appointment in PCSO? I served the Philippine National Police for 24 years, Your Honor. 24 years. Tama po ba yung kwenta ko na 10 years before your retirement ay lumipat na po kayo ng PCSO? 10 years? Yes. Yes. Before I'm the correct. mandatory retirement, Mr. Chair. Okay Your po. Honor. At kayo po ba'y sasang-ayon sa akin if I would say, nang inaral nyo nung kolehiyo, AB Mathematics, Leadership Course, and Public Safety, these are all alien to the function of being a PCSO General Manager. Ayan, nakita nyo si Congressman Luistro, na ano niya na sense niya at wala to sa pinag-aralan di ba? Hindi qualified. Yun yung parang pinaka-point Hindi qualified etong si Garma na maging PCSO General Manager. Malayong-malayo sa General Manager ngayon ng PCSO na si General Manager GML Robles. Napakalayo po si GML Robles. Napakaraming negosyo. 11 palengke. May real estate. Merong kilalang restaurant. Talagang ito, kumbaga, ito yung makikita natin ng pagiging magaling na ekonomista sa kanyang sarili. Bakit? Napaunlad niya ang kanyang sarili. Si GML Robles. Diba? Naiangat niya ang kanyang sarili Hindi katulad nitong si Garma, mukhang inangat lang yung mukhang naiangat lang yung panty ni Digong. Diba? Napakalayo. Tapos si GML Robles, kung ano-anong kasiraan ang binabato ng mga DDS. Si GML Robles, Diyos ko, milyonaryo to. May palengke, restaurant, meron pang real estate. Samantalang tong si Garma, pulis patola lang. Asa lang kay Digong. Kaya ako, sabi ko dapat ito, i-vlog ko to Kasi, kailangan tong malaman ng ating mga kababayan. Malayo, di ho ba? I don't agree, Mr. Chair. We're taking your answer. Nonetheless, Mr. Siyempre, hindi ka agree dyan, Garma. Dahil ang naglagay sa iyo dyan, si Digong. Chair, Colonel Garma, the reason why you were appointed for PCSO General Manager is because the President trusted you that you can discharge the function of this office. Tama po? Possible, Mr. Chair. Otherwise, hindi po kayo i-appoint kung hindi po kayo pinagtitiwalaan ng Presidente. Tama? Magaling magmaang-maangan tong si Garme, no?
No, magaling magmaang-maangan. Alam mo yung sanay, pathological liar, tapos ito pa ay Verdugo, 'di ba? Ito ang nagpatumba doon kaya Barayuga. Oh. Ay totoo yan, Ate Elia, may mansion nga daw po sa Hawaii. Po ba? It's possible, Mr. Chair. And I wish to maintain my statement, Mr. Chair, na bago po ma-appoint ang isang opisyal ng PNP sa isang area of jurisdiction, as a general practice, we always consult the LCE or the local chief executive. In other words, Madam Chair, Mr. Chair, I wish to state that the reason why almost the entire career in PNP of Colonel Garma was spent in Davao, the reason why he was appointed in Cebu City as city director, and the reason why he was appointed as PCSO General Manager is because pinagtitiwalaan po siya ng ating dating Pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte. You need not answer this question, Colonel Garma. Tanong ko po sa inyo, do you trust the former President in the same way that he trusted you? Pinagtitiwalaan nyo din po ba siya kung paano niya kayo pinagtitiwalaan? Mr. Chair, can you, in what aspect, Mr. Chair? If I want that to be clarified. Siguro, let us talk about your career in the PNP. Let us talk about your position as General Manager of PCSO. Kayo po'y pinagtiwalaan ng Pangulo, dahilan kung bakit kayo naging matagumpay sa inyong career sa PNP, kasama na po yung appointment nyo as PCSO General Manager. Ang maliwanag po, Colonel, malaki ang tiwala sa inyo ng dating Pangulo. You need not answer that. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba nagtitiwala din kay Pangulong Duterte? Ang tagal makasagot, oh. Of course you do. Of course, yes, ma'am. Yes, Otherwise, hindi nyo po tatanggapin itong mga appointment na ito sa Davao, including your appointment as PCSO General Manager. At yung pong tiwala, yun po'y ina-earn. Tama po ba? And I must say, ito po'y nag-umpisa sa inyong paghanga sa kung anong mayroon sa Davao. Yeah. You admired his leadership. Yeah. Reason why you believe in the ability, capability of the former president. Tama po ba, Colonel Garma? No, Mr. Chair. Why? You don't believe the president? I believe, but I don't admire. You don't Mr. admire. Okay. Let me correct my terminology. You believe the president because you have seen what he has done already in Davao. Because you said earlier, livable and peaceful city ang Davao. And it is because of the leadership of then Mayor, the former President Rodrigo Roa Duterte. Tama po? Yes, Mr. Part of that. Yes. And kasama po sa paniniwala nyo sa leadership, you also believe in his programs. Tama po ba? Part of that, Mr. Chair. Yes. In other words, kayo po'y naniniwala din sa ipinaglalaban niyang dapat supilin ang droga sa Pilipinas. Naniniwala po kayo? Yes, Mr. Chair. And naniniwala din po kayo na dapat mawala lahat ng mga drug lords at lahat ng mga sangkot dito sa dangerous drugs operation. May I ask what Naniniwala din po kayo na dapat mawala lahat ng mga drug lords? Hindi po yung term na mawala, Mr. Chair. I think justice should be served, but Yes, not mawala. justice should be served. Yes, Mr. And Chair. in conclusion, Colonel Garma, naniniwala po kayo sa war against drugs? I believe in the part ng program. Kasi po, if I can explain my answer, Mr. Chair, Wait, there's ilang parte ho ba mayroon ang program ng war against drugs? intense police operation and police community relation with intense police patrol, Mr. Chair. Alam niyo ito si Garma. Napakagaling ha. Habang pinapanood ko siya ngayon, ang galing po niyang parang alam mo yung tinitimbang niya yung kaharap niya kung ano yung pinupunto nito.
tititigan niya tapos hindi siya magsasalita. 'Di ba kaya lang hindi niya ma-intimidate si Luistro eh. 'Di ba napakagaling ni Luistro eh. Oh. Si Kuya Choy Choy, mayroon din negosyo si Garma ang STL na hindi nag-remit sa PCSO and peryahan. Sabi ni Ate Ilya, dami nila pinatay yan. Sa Cebu City, mas marami silang pinatay. Ilya, kabit yan ni Duterte. Kuya Marvin, shoutout po. Diba, ayan o. Kung meron to nga hindi niremit sa PCSO, sa STL at peryaan, aba, malaking pera yon pag ganon. Kasi ang STL at peryaan, malaking pera ang ano dyan eh. Ngayon, ito po yun, yung aking gusto pong i-share sa inyo na video. Kaya lang baka may copyright to eh. So dito ko na lang po sa cellphone ko i-play. Sa cellphone na lang kasi baka may copyright eh kasi ano to GMA public affairs video. Kapag ganyan may copyright yan eh. Okay, ito. Puntahan natin ito yung makakapagpatunay na sinungaling itong si Garma. Ang sabi niya, nag-apply siya. Di ba po? Maliwanag yan sa sinabi ni Garma, nag-apply ako. Sinabi niya yan kaya Luistro. Okay, ito po yung kasinungalingan ni Garma. Hindi na tayo magtataka kung sinungaling to kasi tauhan ni Digong to eh. Meron bang matinong tauhan si Digong? Diba? Okay, ito po pakinggan po ninyo. We're very interested in how you got to be general manager. Kaya nakikita namin sa inyong profile that you were in Davao from 1997 to 2004. You were in Davao as a policewoman. Is it not? Bakit kayo pumunta sa Davao? Taga Davao pa kayo? No, ma'am. Taga Cagayan Valley ako, Region 2. Oh. But I really dreamt to be assigned in Mindanao area to start my career as a police officer. Pag bago kang graduate sa academy, gusto mo, aggressive ka, you want a place na may challenge. At that point, na-meet nyo na ba si Mayor Duterte? Hindi pa ho. Wala ako kilala sa Mindanao. Okay. When did you meet President Duterte? When I was assigned na sa Davao City, I met the mayor kasi nag-courtesy call po ako because that's the tradition. That's mga 2 months after nasa Davao City na po ako. Was he attracted to you? Tell me the truth. Yari ka dyan. Yari ka dyan kay Maring Winnie. Derechahan to. That time when I was introduced to him, marami ho kami. And I'm the only woman kasi sa group ng police na nag-call. Yeah. And wala ho naman. I didn't feel anything na he finds me Never mind you. I'm I was talking never- about him. Yeah. Kasi wala akong naramdaman na may special attention na o prep whatever Wala. given to me the time. Never once did he Siyempre, aamin ka ba? make este to you. Palabiro ho yung si Mayor, kahit po ako o iba ho, na ganun na ho siya magbiro. So, But it was never, you never took it personally. no, I never, hindi ko kinonsider siya kasi known naman siyang ganun po magsalita. Di naging presidente na si President Duterte and you were still in Davao. No more. Nag-schooling po ako ng it's a executive course po, requirement for promotion. So when did he broach the subject na he wants you to be general manager of PCSO? That was, I think, last year. That was November. Nung Andun pa kayo nagkaroon sa na Cebu? po. Yeah, city director. Tapos, may problema na ho ata nakikita sa PCSO dito. So, napag-usapan lang. And then, at first, nang hinayang sa career ko kasi I still have 11 years in the service. And there's a chance that I will be able to get the rank talaga na star General. rank. Yeah. Oo. So, sabi ko, but I'm willing to serve. If you think I'm incapable of handling the unit, I want to help, sabi ko. And then, okay, sabi niya, but pag-isipan mo lang, kasi sayang, gumanon. And
yun, pinag-isipan ko naman and just wait na lang for the queue. And then you still have the time to think pa. When you're general manager, ano nangyari sa career mo? Wala na. Wala ka. Maya na maliwanag. Inoper sa kanya ni Digong ang pagiging GM nito pong PCSO. Maliwanag yan sa kwento niya dito kay Maring Winnie. Bakit doon sa sa Congress, ang sabi niya, in-applyan niya. Sinungaling. Usapan lang and then Ito, ulitin natin. Once did you make este to you? palabiro ho yung si Mayor kahit po ako o iba ho na ganun na ho siya magbiro. So, But it was never, you never took it personally. no, I never, hindi ko kinonsider siya kasi known naman siyang ganun po magsalita. Di naging presidente na si President Duterte and you were still in Davao. No more. Nag-schooling po ako ng it's a executive course po, requirement for promotion. So when did he broach the subject na he wants you to be general manager of PCSO? That was, I think, last year. That was November, nung Andun pa kayo nagkaroon sa na Cebu? po. Yeah, city director. Tapos, may problema na ho ata nakikita sa PCSO dito. So, napag-usapan lang. And then, at first, nanghinayang sa career ko kasi I still have 11 years in the service. And there's a chance that I will be able to get the rank talaga na star General. rank. Yeah. Oo. So, sabi ko, but I'm willing to serve. If you think I'm incapable of handling the unit, I want to help, sabi ko. And then, okay, sabi niya, but pag-isipan mo lang, kasi sayang, gumanon. And, yun, pinag-isipan ko naman, and just wait na lang for the queue. And then you still have the time to think pa. When you're general manager, ano nangyari sa career mo? Wala na. Wala ka ng career. So alam nyo itong pamumuno ni Digong, ang pamahalaan ni Duterte, isang malaking sindikato. Isang malaking sindikato po ang naging pamumuno ni Digong. Pero may isang police patola na katulad ni Garma, ginawang PCSO General Manager. Meron nga dyan nagtanong itong si Tiburcio, sabi niya, ano kaya puhunan niyan kay Digong at pareha sila sa kahayupan? Alam nyo na, saan ba mahilig si Digong? Saan ba mahilig si Digong? Di ba? Alam naman natin kung saan mahilig si Digong doon na yun. Yun na po yun. Yun na po yung kung saan mahilig si Digong, yun na po yun. Yung ating, yun na yung ating masasabi dyan. Yun na yun. Hindi na po maiiba. Kung saan mahilig si Digong, tsak na yun yung nakita niya dito kay Garma. Sabi nga nitong si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo. Ang sabi ni Ben Tulfo daw, sabi daw niya kay Digong nung nakita niya ito, sabi, "Uy, parang jowa mo 'yan Sabi ni Ben Tulfo daw. Ang sagot naman daw ni Digong, masarap daw kumasta ng babae in uniform. Yun po ang sagot ni Digong. Sa tahong daw, 'di ba, Kuya Pogi? Kuya Choy Choy, ang tawag ni Garma kay Digong is mayor kahit naging presidente na si Digong. Yun nga po. Renato Torno, ngayon pa lang dapat mag-order na ang gobyerno natin ng pagbawal kay Garma na umalis ng bansa, pati si Leonardo. Sigurado nagbabalak na magtago. Ang dalawa na yan, nagigipit na sila tulad ni Rockway. Yun nga, di ba? Kuya Junix World, shout out. Shoni De Guzman, Teresita Fortaleza, Jun Madriaga, hello po. Brando Biray, hello po sa inyo. Diba? Etong vlogger na ito ang nagpasikat sa mayabang na si Kulaong. So may utang na loob sa akin talaga si Kulaong. Diba? Sa akin may utang na loob si Kulaong. Hindi ako ang may utang na loob sa kanya. So alam na nito ni Kuya Pogi na sa tahong mahilig si Digong. At alam niyo ba, meron pang isa, mahilig si Digong, isa mabaho. Yung kapag
Kapag binuksan mong gano'n, tapos inamoy-amoy mo, medyo may amoy. Ha? Mahilig dyan si Digong. Ewan lang natin ha. Kung ano yun. Pero pag yan, medyo binuka mo ng konti, tapos sininghot-singhot mo, medyo may amoy. Lalos lahat naman may amoy eh. Alam na mga babae yan. Kapag yan binuksan mo, may amoy. Maamoy mo talaga, masasabi mo, may amoy. Pero, masarap kainin. Ako hindi po ako kumakain yan. Hindi po ako kumakain yan. Pero sigurado ko yung iba nating kababayan, ako, gustong-gusto yan. Kahit may amoy, talaga namang grabe kung siba-sibi nila yan. Alam niyo kung ano yung sinasabi ko? Durian. Ayan. Durian yun, durian. Diba, pag binuka mong ganun yung durian, ako po, amoy na amoy. Diyan mahilig si Digong sa durian. Pag binuksan mong ganyan, ako po, pakabaho. Pero mayroon talaga mga tao kung mahilig sa ganyan, sa durian. Ako hindi ako kumakain yan durian pero si Digong, mahilig po talaga sa durian niya. Diba? Kita nyo etong si Digong, inoper ang trabaho kay Rowena Garma. Inoper. Hindi po inaplayan ni Rowena Garma. Bakit ang sinasabi ni Garma, inaplayan daw niya? Hindi mo inaplayan, inoper sa'yo yung pwesto. Kaya ang masasabi natin, sinungaling etong si Garma. Teresita Fortaleza, ayan, sir, bagong subscriber ngayon lang. Ay, salamat po, salamat po. Sana po malike din ninyo etong ating live. Ilan na ba yung like natin? Sus Mariose, 40 pa lang yung like. Baka naman po pwede ninyong malike itong ating video. Please po palike ng ating video. Sabi ni Pogi, tilapia yun, Paps, malansa pero masarap. Hindi, yung durian. Favorite yan ni Digong. Sabi naman ni Pogi, hindi naman makakatakas sila, cited in contempt na sila sa Congress. Saka alam ko may si Garma nga pinauwi, di ba? Na cancel ang kanyang visa sa Amerika. So ngayon, ito pa po yung kasinungalingan ni Garma na sa mismong public hearing ng House Quad Committee niya ginawa. Mismong Quadcom Committee. Kinabit ni Duterte si Garma. Yan, sabi ni Kuya Marvin. Yun nga po yung bulong-bulungan. Kuya Reynaldo Obaldo from San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po. Yun po yung bulong-bulungan. Talagang kinabit daw po ni Digong si Garma. Ngayon, ito po yung kasinungalingan ni Garma. Panoorin po natin dito. Ito pa. Dagdag to Okay, Kuya Choy Choy Ma, kung napansin nyo si Colonel Leonardo na cited in contempt after lumabas yung witness sa pagpatay kay Wesley. Hindi na yan makakalabas na yan ng bansa. Tama po. At makakasuhan po sila ng murder. Ayan. So, ito po yung isa pang video. Father who's 75 years old. So I have to bring my daughter with me sa CIDG, and doon po kami natutulog and everything na po sa dilapidated building po ng CIDG. So I realized that na mahihirap despite kung anong political color. Ayun, eto. Naiintindihan natin yan na, you have to take care of your family. But of all agencies, bakit po PCSO yung napili nyong applyan? Napakarami naman pong ibang pwede nyong applyan na trabaho. Bakit po PCSO? And hindi po ba kayo, tulad ng sinabi ng iba, na nanghinayang dun sa tenure nyo? Actually, Mr. Chair, during that time, there are already news about the allegation of corruption. Allegation of corruption. Bakit? Magaling ka bang sumugpo ng corruption?
Di ba? Yung makiapid ka pa nga lang dun sa may asawa eh. Corruption na yun eh. Di ba? Tapos ngayon, ikaw, lalabanan mo corruption sa PCSO? Sa PCSO. So nung babasa pa ako ng article, sabi ko, tignan ko nga ang charter, inaral ko ang charter ng PCSO. So nakita ko, dalawa lang primary work ng PCSO. That is lottery and charity. Sabi ko, kaya ko gawin ito. Second, the only law that I should master is anti-illegal gambling law. So sabi ko, kaya ko gawin ito. So naisip ko, kaysa papasok po ako sa ibang work that is law enforcement related, hindi ko naman maalagaan ng anak ko. It will, kailangan na naman po niya ng aking panahon. Wala po kaming Pasko, wala kaming New Year and everything. So sabi ko, I think I can do this. Paano po kayo nag-apply Ayan na. sa PCSO? I submitted my letter. Paano po ba yun? Kasi I'm very curious. I'm sincerely curious how one applies. Do you give a letter? Do you give your, ano ba tawag doon? Personal data sheet? And where do you go? I submitted my application. Where? Kay To whom? To now Senator Bongo. To Senator Bongo. Ayun, di ba? Kay Senator Bongo daw siya nag-apply. Pero, di ba, hayag na hayag, alam na alam po ng mga gabinete, tauhan ni Digong, na meron pong isang tao na napakalakas po kay Digong. Yung sinabi doon sa Quadcom na kailangan dumaan ni Garma kay Bongo para makarating sa Office of the President ni Digong, hindi po totoo yun. Meron pong nag-chuchu sa akin na si Garma, parang ito ang First Lady ni Digong nung ito ay presidente. Ganyan po katindi yan. Itong si Digong at itong si Garma. Ganyan po ang samahan nila. Kaya po ano yan. Kaya po kahina-hinala po talaga ang pagkakatalaga sa kanya bilang PCSO General Manager. Bakit? Hindi po siya qualified. Bukod sa hindi qualified, siya po ay mahina. Hindi katulad ni GML Robles. Kaya po napakalabo po. Napakalabo po ng pagkakapwesto nito dito ni Garma. Kaya nga nung naging PCSO General Manager si Garma ng PCSO, nagkandaletse-letse PCSO noon tapos yung si Wesley Bayuga, kaya po pinatumba yon dahil mayroon pong mga STL daw ang mga kaibigan ni Garma na hindi daw po mabigyan ng lisensya ni Barayuga. Di ba? Kumbaga sagabal ka sa aking mga kaibigan, sa aking mga plano, patumba kita. Di ba po? Kaya medyo talagang tong si Garme. Medyo talagang talagang matindi po ang mga kasinungalingan nito. At hindi po tayo naniniwala na itong si Garma ay kaya po na-appoint diyan dahil nag-apply. Dahil sinabi niya nga kay Winnie Monsod na siya po ay inoperan. Okay, sabi ni Kuya Pogi, pwede gawing eyewitness yan si Garma, pero ang magiging benefits niyan ay makulong mismo si Duterte na makikita mong himas rehas, but impossible mangyari yon dahil sa sistema sa Pinas. Si Ate RR Walks, ewan ko kung si RR Walks ba to? All Walks of Life. 2016, June 27, meeting of Duterte and Bongo daw with 96 and 97 PNPA before Digong start high presidency. Okay, guard those up, yung anak, yung kabit, yung Alipores, puro mga berdugo. Ilya, silent viewer muna ako, Lods, kinig lang po sa usapin. Salamat, Ilya. Kaya in the sky, Choy Choy, ready na ang CIDG under the leadership of General Torre para sa paglabas ng warrant of arrest ni Duterte ng ICC.
Kuya Pogi, that's a big lie. Sabi niya after niyang ma-cite in contempt ng anak niya, hindi naman kailangan alalayan dahil pinasok niya pang empleyado ng PCSO bilang intelligence analyst. All Walks of Life Vlogs, ginawa ni Garma Kamag-anak Incorporated, maraming in-points as per Dan Fernandez. Tama po. Na Emilda Talaugon, Garma habang buhay, pagbayaran ang lahat ng pinatay. Yun nga po. Katulad nga po dito, gisang-gisa dito si Garma. Yes, Mr. Chair. Your Honor. I wrote a letter addressed to the President applying for the position. So, first, Sabi niya, I wrote a letter direct to the President to apply for the position. Pero dito, sasabi, dito sa kanyang kwento kay Winnie Monsod, ito po ang sabi niya kay Winnie Monsod. Balik natin. Call. Yeah. And wala ko naman. I didn't feel anything na he finds me Never mind you. I'm talking about him. Yeah. Kasi wala ko naramdaman na may special attention na o prep whatever given to me the time. Never once did he make este to you. Palabiro ho yung si Mayor kahit po ako o iba ho na ganun na ho siya magbiro. So, But it was never, you never took it personally. no, I never. Hindi ko kinonsider siya kasi known naman siyang ganun po magsalita. Di naging presidente na si President Duterte and you were still in Davao. No more. Nag-schooling po ako ng it's a executive course po, requirement for promotion. So when did he broach the subject na he wants you to be general manager of PCSO? That was, I think, last year. That was November. Nung Andun pa kayo nagkaroon sa na Cebu? po. Yeah, city director. Tapos, may problema na ho ata nakikita sa PCSO dito. So, napag-usapan lang. And then, at first, nanghinayang sa career ko kasi I still have 11 years in the service. And there's a chance that I will be able to get the rank talaga na star rank. Yeah. So, sabi ko, but I'm willing to serve. If you think I'm incapable of handling the unit, I want to help, sabi ko. And then, okay, sabi niya, but pag-isipan mo lang, kasi sayang, gumanon. And, yun, pinag-isipan ko naman. And just wait na lang for the queue. And then you still have the time to think pa. When you're general manager, Kita nyo? Ang maliwanag yan, inoper sa kanya ni Digong. Hindi siya sumulat kay Digong para ibigay sa kanya yung pwesto. Kasi siya na kagad ang pinili ni Digong eh. Inoper na kagad sa kanya. Kaya talaga pong nagsisinungaling ito sa Quadcom. Dapat makarating sa Quadcom etong video niya na interview kay Winnie Monsod para po maipakita doon sa Quadcom yung sinabi niya na inoper sa kanya ni Digong ang pwesto as general manager ng PCSO. Kasi sinasabi niya po dito sa Quadcom na siya daw po ay nag-apply at sumulat pa ng personal kay Digong para ibigay sa kanya yung pwesto as general manager ng PCSO. Yun pala, talagang pinili ka na ni Digong. Siyempre nga naman, di ba? Ikaw ang apple of the eye ni Digong. Alangan namang hindi ka bigyan ng pwesto. personal niyo pong kakilala si Senator Bongo or lumapit lang po ba kayo? Lahat po ng pulis sa Davao, kilala po si Senator So, Bongo. kilala niyo po si Ako din naman po, kilala ko si Senator Yes, Bongo. Mr. Chair. Wala pong pulis hindi nakakakilala sa kanya, lalo na po officers. Mr. Chair. Alright, so lumapit po kayo kay Senator Bongo at sinabi niyo, was he senator this time or he was still SAP? I think staff is still the staff of the President. Nung special assistant pa siya. Alright, so anong sabi sa'yo ni Senator Bongo? Babasahin daw ni President. Babasahin ni President and obviously nabasa niya kasi ikaw ang napiling general manager. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And were there any specific orders nung naging general manager na po kayo ng PCSO? Were you on your own? How did that go? The instruction is tulungan ko lahat ng mahihirap despite kung anong political color, kailangan pantay ang And trato. those instructions came from who? The President, Mr. Chair. So,
Did you have a meeting with the president? Yes, Mr. Chair. Kami sa PCSO with the board, we have a meeting. You have a meeting with the president because the PCSO is under direct supervision ba ng anong ahensya? We are under the office of the president. You are under the office of the president. All right, Mr. Chair. I believe I've established a lot of from the various positions held by Colonel Garma, and I look forward to learning more during this hearing about the actual depth and intricacies of her relationship to the numerous resource persons who have mentioned her in the countless hearings. Thank you, Mr. Chair, and I yield to the next interpolator. Okay, thank you. Diba? Na-booking dyan eh. Dyan po sa ano na yan, na-booking dyan na itong si Garma ay meron po talagang malakas na relasyon kay Digong. Sobrang lakas niya po kay Digong. As in, grabe po ang kanyang lakas. Ayan, sabi ni All Walks of Life, malakas na mga ebidensya against Garma. 3 Chinese PDL pinapatay niya at dito naman kay General Barayuga. Tama po. Gina Alonso, hello po, magandang hapon. Na Emilda Talaugon, abuso sa kapangyarihan. Si Garma galit sa Amerika pero doon din dinadala ang nakaw at namimili ng mga bahay. Naku po. Ibig sabihin may relasyon sila, sabi ni Emilda Talaugon. Nay Merlita Berel de Dios, magandang hapon po. Sabi ni Gardo Zap, I wrote a letter, araw-araw silang magkasama ni Digongyo. All Walks of Life Vlogs, when she sit as GM, nalugi nga ata ng 50 billion. Yun nga po. Kaya nga po ito pa po ang isang patunay at kumbaga yung sinasabi ni General Acop dito ay saktong-sakto kay Royina Garma. There is somebody in the PNP who is nearer the ears of the president. Hindi nga siya nagbanggit ng pangalan, pero merong alingas-ngas kung sino yun. Now, Madam Garma, you have always denied na close ka sa presidente. Pero there have been reports na ikaw ay nakakadiretso doon sa Malacanang. Basta dumaan ka kay Senator Bongo. Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. So, ang tanong ngayon, ng karamihan sa aking mga kasama kanina, sino po ang mas malakas kay Presidente sa inyong tatlo? Si Senator De La Rosa, Colonel Leonardo, or Colonel Garma? Siguro yung mga tao na present ngayon, na nanonood, kayo na po ang bahala mag-determine kung sino po ang mas malakas. Kasi sa akin, meron po akong sariling panukala o pag-iisip kung sino. Now, may I request... Ayun. Di ba? Yung sasalita na yun ni Acop, naku po. Anong na, di ba? Alam na natin kung sino talaga ang malapit kay Digong. Kasi kung si Garma gagawin namang senador ni Digong, halatado naman. Diba? Hindi naman pang senador to eh. Diba po? Lahat ng kamag-anak ni Garma nilagay niya doon sa PCSO. Tama po. Kuya Choy Choy, hindi mo basta-basta pwede patayin yung PMA year, lalo na class 83. Durian pala, kala ko, RJDF, durian yan. Ano inisip mo? Ikaw talaga, RJDF, green-minded ka. Diba, ang durian, pag binuka mong ganyan, may maaamoy ka. Pero masarap siyang kainin. Diba? Iba yung iniisip mo eh. Okay, like na daw, sabi ni Ate Gina Alonso. Kaya ano po eh.